May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our Yan, yung friends unggoy. and our detractors. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. Yari. Andiyan ba yung ambassador ng China? Correct. We're not greedy. We're not liars. We are a noble race. Hindi kami unggoy. Ano na? We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Yes. We do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give Gawin ng batas yan, yung UNCLOS. Tapos balik tayong ICC. Yan ang pinakamaganda. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and ply our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit Right. of the Arbitral Award. Right. Saludo sa Navy tsaka Coast Guard. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamala sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Correct. Layas, mga tsinador. Sana next yung ICC. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi Ay, po. walang ICC. Mabuhay Okay lang. ang Pilipinas. Correct. Sa manlulupig, di pasisiil.
Ano naman nangyayari? Actually, sige mamaya. On the part Mamaya of ko the na Senate, gawin yung... the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Nag-update lang talaga si Presidente, ano? Pero malaking statement sa China, ah. Mabigat yung statement niya sa huli, yung sa China. Mabigat yun. Ano kaya i-re-respond ng China bukas? Malamang bukas may sasabihin yung embassy. Tsaka yung social media nila. Sigurado meron ng ano yan mamaya. Tapos na. Okay. So habang babatian sila diyan. Gawin na natin yung Hindi ako nakapag sa lahat kasi yung iba puro update, more on the numbers ng mga projects, update sa projects and everything. Pero siguro ikukwento ko na lang yung mga parte na na-excite ako. Unahin natin yung doon sa Sariling Kuryente Act at saka yung sa pag-update ng EPIRA Law. Yan. Lalo yung parte tungkol dun sa pagtanggal nung pagtanggal ng system loss. Napakahalaga kasi mga babae, kung titingnan niyo yung bill niyo sa likod. 'Di ba? Yung bill niyo na Meralco, makikita niyo sa harap kung magkano, etc., etc. Tapos meron kabaliktaran niyo sa likod. Makikita niyo yung breakdown ng bill kung bakit ganun kalaki yung bill. So makikita niyo doon yung tax, distribution, etc., etc. Tapos meron dong parte na system loss. Yung system loss, mga babayan, ito yung kuryente na hindi kumbaga parang siya, wastage. Kuryente na nawawala sa Meralco, sa distribution. So halimbawa, kung 100% ang ibinuga ni Meralco sa kanyang mga kawad, tapos ang nakarating lang sa bahay mo 80%, yung 20%, yun yung system loss. Yan. So, normal yan. Nangyayari talaga yan. Parang parang cost talaga yan Kasama yan sa cost. Kaso ang problema, mga kababayan, yung system loss na yon binabayaran din natin. Bakit natin binabayaran yun? Talo ng Meralco yun. 'Di ba? Kumbaga, kung halimbawa, hinainan ka ng pagkain ng Jollibee, tapos let's say, bumili ka ng 2-piece na Chicken Joy na may kanin, yung isang chicken nalaglag, babayaran mo pa rin ba ng buo yun? Siyempre, hindi. Let's say, lalo na kapag kasalanan nyo nung nagse-serve, di ba? Hindi mo babayaran yun, hingi ka ng bago na buo. Ganon yung nangyayari din doon. Yung jumper, kasama din yan, yung jumper. Nangyayari din yan dyan. Kasama sa system loss yan. So, yung krimen ng ibang tao at saka yung lugi ni Meralco, sa atin ipinapasa. Tayong mga maayos na nagbabayad, tayo yung sumasalo nun. So, maganda na na i-update yung, kaya manginginig dyan si Meralco kasi ang laki ng system loss nila Ang laki ng system loss nila So, posibleng manginig dyan si Meralco. Oo. Tsaka sa EPIRA Law, kailangan na rin i-update yan. Lalo-lalo dun sa mga, sa parte ng tungkol sa distributor, tsaka yung power generation, tatamaan sila dyan. So, at the same time, mga kababayan, para sa akin, yung mas importante is yung sariling Kuryente Act. Sana magawa yun,
para kapag nagpa-solar ka, 'di ba, meron kang benefits, meron kang benepisyo na makukuha doon sa pa-solar. Mm. Kaya kaya sa palagay ko yun talaga importante yun. Pangalawa, yung reform sa micro, small and medium enterprises. Lalo na kami. Kami ng misis ko, micro business kami. Ang laki ng tax namin, guys. Kahit micro business kami, laki ng binabayaran naming tax. Mm. So, MCT ang tawag dun MCT. So, yun. Malaking tulong din yun kung mababawasan din yung micro na yun. Lalo-lalo na mga kababayan na dahil micro business ka, dapat lahat ng kusing na pumapasok sa'yo, mas maganda kung nakakapagtipid ng bawat kusing. Oo, mga kababayan. Kasi ang mahal nag-ooperate ka na, nagpapasahod ka pa, etc. etc. Marami kang binabayaran. So, sana magkatotoo yan yung sa pagbaba ng taxes sa micro and small businesses. Sa naman, sa mga empleyado, ngayon kasi ang exemption is up to 20,000. So kapag 20,000 ka, non-taxable ka. Dati 10,000 lang. Nung panahon ni Digong, ginawang 20,000. Doon sa Create. Create yata yun. Tapos, ngayon, ang gusto ni PBBM, ibaguhin pa siya, gawing 300,000 per year. Meaning, more or less mga 25,000 a month. So kung ang sahod mo ay 25,000 pesos a month, ang gusto ni PBBM, wala ka na ring tax. Oo. Wala kang tax. So, yun magiging minimum. Kung ang minimum wage 20, tapos umabot ka ng 25, ayun. Diba? 350 ba? Diba 300 lang, sinabi kanina? Kung 350, di mas malaki. Kung 350, mga 30K yun, mga 27 to 30K. 350 ba? Pagkarinig ko 300 lang almost 30K. 350. Ako 350, mga almost 30,000 ka. 29,000. Imagine, ang taas ng income tax exemption. 30,000, guys. Almost. 29,000 and some change. Oo. Grabe yun. Ang laki. Ang laki, guys. Oo. Maganda yun. So ang laking tulong na nun sa mga sa mga empleyado. Kasi laki rin ang kinakaltas na income tax 30% yan 30 to 35% yan depende sa salary bracket mo. So, yun. Kung maitataas ng ganong kataas yung tax exemption, maganda yun. Kina-taxable ka na. Wala kang magagawa. Hindi ka pasok. Anyway. Tapos, ito pinakapasabog sa lahat, yung intro ni PBBM. Tungkol kay former Speaker Martin Romualdez. This will not be a popular opinion. This will not be a popular opinion. Pero ako, sorry pero ang dating sa akin kasi, nung statement na yun ni PBBM, magalit na kayo, magalit sa akin. Pero parang siyang hugas kamay. Para siyang hugas kamay. Yun ang dating sa akin. Kasi alam niyo kung bakit? Ito kasi. At sabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi para sa akin, that is a strategic move. It is a strategic PR move. It's a PR move. Sorry, para sa akin ganun siya. Bakit niya kailangan gawin yun? Kasi mga kababayan, si former Speaker Martin kasi, pinaniwalaan ng mga DDS at ng mga liberal na may sala sa flood control. So, dahil yun ang ginawang branding ng mainstream media at ng mga DDS. Sabi ko nga sa inyo, wala kakampi si Presidente. Dahil yun ang naging branding nila,
para maikabit ang flood control kay PBBM, di ba, yun naman ang purpose nun eh. Yun ang purpose nun. Kaya nila sinisi si former speaker para maikabit nila yung flood control scam kay PBBM. Yun talaga yun. Yun ang whole point nun. Ngayon, mga kababayan, dahil... Wait lang. Sige, lagay ko na yung video dyan. Dahil yun ang objective ng mainstream media ng mga liberal at ng mga DDS na maikabit ang flood control scam kay PBBM sa pamamagitan ni former Speaker Martin Romualdez. He now has to act. He now has to act. And ako personally, hindi ako naniniwala na inutusan niya si Boying Remulla na kasuhan si former speaker. I think, mga kababayan, eto akin lang to ha, I think, naging paano ba ito? Ano ba Tagalog nito? Inisip ko yung Tagalog eh. The stars aligned. Yun ang gusto ko sabihin eh. Nagkatugma-tugma ang circumstances para magkaroon ng pagkakataon si PBBM na maghugas kamay. Yun lang yun. Yun lang yun. Personally, do I think na nilaglag ni PBBM si former Speaker Martin Romualdez? I don't think so. Pero, kailangan niyang dumistansya. Kailangan niyang ilayo yung kanyang administrasyon sa intriga na idinulot ng flood control scam. At one of the ways to do that is to really, literally distance yourself. So, personally, siguro, on a personal level, baka, iniisip ko, baka nag-uusap pa rin sila. On a personal level, baka nagtatawagan, whatever. Feeling ko, alam na rin ni, alam na rin ni former Speaker Martin yan. Alam na niya yan. Bago pa sinona yan, alam na niya yan. Actually, kung ako si former Speaker Martin Romualdez, I would release my own statement. Ang sasabihin ko, I appreciate the fairness of the president. Di ba? Yun ang sasabihin ko. Ako si former speaker, Yun ang sasabihin ko. I appreciate the fairness of the president at kaya ko tong mag-isa. Kaya kong labanan ang mga intrigang ibinabato sa akin mag-isa. Kaya naman niya talaga. Kasi mga kababayan, kung titignan nyo kasi yung kaso, my goodness. Hindi ko kasi alam kung updated kayo pero yung ginamit sa kanyang panghabla ay yung statement ni Orly Gutesa at nung Maleta Boys. Tapos yung ikinakalat ni Billionario tsaka ni Abante na iba pang anggulo na nag-donate daw sa Cornell University, nag-donate daw sa ganito, may binili daw ng bahay sa Amerika na ganito, etc., etc. Yes, all of those are money trails, pero hindi pa ibig sabihin nun na illegal yung transaksyon. We don't even know kung saan ang galing yung pera nun. Paano kapag valid pala yung pinanggalingan nun? Pag legal na income ang pinanggalingan nun. Huwag nyo kakalimutan. Maraming negosyo si former Speaker Martin Romualdez. At kung pera at pera lang pag-uusapan, marami siya nun. Marami siya nun, guys. So, ako, parang, this is more of, yung mga inaakusa kay former Speaker is a smear campaign. Tapos si PBBM, he just wants a way out of the smear campaign. And para sa akin, I don't blame him. Oo. I don't blame him. I don't blame him from doing that. And I would even say, kung ako si former Speaker Martin, tapos nabalitaan ko na magsasalita ng ganyan si PBBM, sabihin ko, sige, gawin niya. Tama yan. Tama niya yan. Tama yan. Ano muna niya sa akin. Bumukod, ilayo muna niya ang imahe niya sa akin kasi mainit ako ngayon. Dito na sabihin ko.
Hindi ako makagalit dun. Naiintindihan ko siya. And, kahit sabihin ng mga DDS, hindi kami naniniwala dyan hanggat hindi na-aresto. Ganun talaga. Hintayin natin ma-aresto. Hintayin natin ma-aresto. Ang tanong, ma-aresto ba siya? Personally, ako, ang tingin ko ganito. Kasi sinabi ko dito sa GC namin eh. Sabi ko sa GC namin, kausap ko yung mga ibang vloggers. Ito, fearless forecast ko. Fearless forecast ko, makakasuhan si former Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Makakasuhan siya doon. Feeling ko maglalabas ng warrant of arrest. Feeling ko lang. Feeling ko maa-aresto at makukulong siya. Pero, here's the thing. Within 1 year, madidismiss ang kaso. 6 months to 1 year. Madidismiss yan. Kasi, bakit? Kasi kung yung ebidensya nila ay si Gutesa at yung Maleta Boys, tapos yung mga expenses, tapos kapag yung mga donations sa Cornell University at iba pang inaako sa kay former Speaker Martin Romualdez, mapapatunayan niya na legal yung source, tapos ang kaso. Tapos ang kaso. Kaya, feeling ko kayang-kaya naman ni former Speaker Martin yan. Kaya niya mag-isa yan. Hugas na, ang pangit lang ng term kasi nag-Alaponcho Pilato si PBBM kay former Speaker Martin. Hindi naman sa sinasabi kong si former Speaker si Jesucristo, di ba? Hindi na sinasabi ko. Akin lang, kung paano naghugas kamay si Poncio Pilato, ganun din ang ginawa ni PBBM kay former Speaker. So, it's a strategic move to distance himself from the flood control scam. And, okay lang yun. Ngayon, ano masasabi ng mga DDS dyan? Hindi kami maniniwala, blah, blah, blah. Well, alam niyo mga kabayan, kahit naman anong sabihin ni PBBM, di sila maniniwala. Di ba? So, kung ako tatanungin, dapat si PBBM should stop trying to please the DDS kasi wala namang mangyayari dyan. He should stop pleasing the DDS and the mainstream media kasi kahit anong gawin niya, hate siya ng dalawang grupo na yun. Wala siya magagawa doon. Oo, umpisa pa lang talo na siya. So, mas maganda na nga yung he does his own way. Pero alam niyo mga kababayan, ito talaga, hindi ko, parang dito parang nadurog yung puso ko dito kanina. Yun dun sa hindi niya nirekta na tungkol dun sa AI video ng unggoy Pero alam mo na yun dun patutungkulan Yun yung highlight ng buong SONA talaga para sa akin. Oo. Yun yung highlight ng buong SONA. Yun. Yung yung pagdating dyan sa tayo ito? We are noble and dignified. Yan. We will not yield. Yun talaga yun. Yun yung grabe. Kinilabutan ako doon. Ang kasi doon guys, ang daming doon ang laki ng implications nung sinabi niya na yun. Ang bigat noon. Ang bigat noon, men. Para sa head of state na i-address yun sa kanyang State of the Nation address. It's a message to the Chinese Communist Party. Uy, hindi nyo kami masisira. Hindi kami titigil mambwisit sa inyo. Oo. Sa manlulupig, hindi pasisiil. Di ba? We are a noble race. My goodness, doon pa lang Ayan, di ba? Yung greedy, we are not greedy and we are not liars. Grabe. Inakusahan na niya yung buong gobyerno ng China. Feeling ko, tuwan-tuwa si Sek Gibu Feeling ko, tuwan-tuwa si Sek Gibu Masasabi ba ni Sara Duterte yon? Ha? Masasabi ba ni Sara Duterte yon? Ang dami nang nangyari, mga kababayan. Nangyari na yung AI, nangyari na yung pagbobomba ulit, yung water cannon, etc., etc. Anong ginawa ni Sara Duterte? Andun sa London, nag-rally. Wala. Tameme siya, di ba? May sinasabi,
Magkakaroon ba siya ng lakas ng loob magsalita ng ganun? Hindi. Dahil doon sa China nakasabit ang kanyang buong kampanya sa 2028. China ang popondo sa kanya, hindi niya pwedeng galitin ng China. Di ba? Alam niyo mga kababayan yung ginagawa ni PBBM ngayon? Pansinin niyo. Ang ginagawa niya ngayon dun sa energy, ginagawa niyang renewable, di ba? Ginagawa niyang semi-independent. Oo. Bakit sa palagay niyo? Kasi ang may hawak ng national grid, China eh. NGCP. So kung yung mga power producers ay regional, o di ang hahawak ng grid nun, regional din. Doon lang sa region. Good luck sa NGCP. At iniintay ko actually, mga kababayan, na bilhin ng Maharlika Investments yung Maharlika Fund yung shares ng NGCP. Totoo lang. Kailangan matanggal si China dyan sa NGCP. Kasi hawak nila critical infrastructure ng Pilipinas. Talaga? Grabe naman. Hindi ka pa sisiil tapos hawak niyo yung kuryente nating lahat, guys. 'Di ba? Ano ba? Mga pwede nating doon. Pero yun talaga parang na nabuhay yung pagka-Pilipino ko doon nung narinig ko kay PBBM yun eh. 'Di ba? Kayo ba hindi? Kinilabutan ako doon Narinig ko yung kanina. Sa manlulupig, di ka pa sisiil. Di ba? Tindi. Medyo medyo mabigat yung una. Yung very first part ng SONA, medyo mabigat siya. Pero habang tumatagal, medyo nagiging na siya, nagiging focus na sa... At saka parang parang yung intro niya, kasi 'di ba nung last SONA niya natapos siya sa Mahiya Naman Kayo, 'di ba? Parang sinarado na niya yung chapter. Yung huli niya nung last year sa flood control, tapos sinara na niya ngayong SONA na to. Parang sinasabi niya sa bayan ng Pilipino, hanggang pamilya ko na kinasuhan ha. Wala na kayong masasabi sa akin. Yun. Hanggang pamilya ko na kinasuhan. Wala na kayong masasabi sa akin ha. Parang ganun ang dating. And I think mga kababayan, again, we will not fault PBBM for that. Ganun talaga. Oo. Pero ako personally, hindi ako naniniwala na nilaglag niya si former speaker. Personally. So yun yung dalawang highlight. Apat pala. Yung sa sahod, yung sa taxes, tapos yung Paxilica rin pala, yung Paxilica. Oo. Yung Paxilica rin, guys. Tuloy na si Paxilica. Mag-iiyak ang mga komunista niyan tsaka mga DDS. Di ba? Di ba? Gano'n. Mag-iiyak na naman sila. Wala na tubig. Maiigayin ng mga ibon. Maiigayin ng mga ibon natin. Kawawa naman sila. Hindi kayo naawa sa mga empleyado. Oo. Kaya wala yung nuclear power. Oo, yung nuclear power. Sana gumawa na sila ng law tungkol sa kung paano i-manage ang nuclear power sa Pilipinas. Oo. Sana gumawa na sila niyan. Iyak si Aimee. Oo, kasi alam nyo mga kababayan, feeling ko next na si Aimee. Feeling ko next na si Aimee talaga, promise. Kasi pogo eh. Ayaw sa Paxilica pero gusto sa pogo, Aimee. Good luck. Anyway. It's almost 6 o'clock mga kababayan. At I think magninilay-nilay muna ako. Oo, kung ano yung... titignan ko kung kaya ko mag-livestream mamaya. I think kaya naman. Oo. May lang kami. I have errands to do. So, pero siguro pagbalik ko from my errands, magla-livestream tayo ulit. But, ayun!